Okay, good morning. Welcome back sa ating channel. So dito tayo ngayon sa isang lugar kung saan ay naalagaan natin yung ating mga heritage chicken. So ayan sila. So meron tayong mga kulungan. May kulungan dito, doon. So na-vlog ko na ito dati. Ayan. So itong mga to, katatapos lang nating linisan. So sa disposal ng kanilang mga tae ay wala tayong problema. Gawa ng yung ilalim nito ay Poso Negro. So ayan, binutas natin dito. Diyan natin ilalagay yung mga kanilang tae, yung mga dumi. So importante kasi na malinis yung kanilang lugar para hindi sila magkaroon ng sakit o disease, lalo na yung pag nagkaroon na ng mga tayo-tayo dyan at di nalinis ay magbubuo yung ammonia na tinatawag. So yun ang iniiwasan natin na makuha nilang sakit. So, kasi pagka may ammonia at naamoy nila, sigurado na makakakuha na sila ng sakit doon sa kanilang tae na hindi nalilinis. Pero ganun pa man, kahit na naglilinis tayo at hindi natin hinahayaan na madumi itong mga kulungan nila, ay may mga namamatay pa rin tayong alaga. So ganun yata talaga pagka may buhay yung mga inaalagaan, ay hindi may iwasan yun. So sa dami nila, hindi ko na mabila, pati si Reda, Willed, yung mga Decal Brown natin, Rhode Island, so yung ating Jersey Giant, Buck Orpington. Ayan, marami tayong nangamatay na, kahit yung mga kalapati natin, mga parakeet, lovebirds ay nangamatay. Pero importante pa rin na malinis para maiwasan yung pagkalat ng disease. Okay. So ngayon, meron tayong natitirang mga Decal Brown dito. Meron tayong dalawang Decal Brown na sa ngayon ay molting, naglulugon. Kaya yung pangingitlog nila ay nalesen yung kanilang pangingitlog gawa ng yun nga, naglulugon yung kanilang mga balahibo. Pero kahit na hindi sila molting ay hindi na sila ganun kalakas mangitlog gawa ng ano to ay 2022 March, if I'm not mistaken. Hindi ako nagkakamali, kaya magpo 4 years na sila. Pero ganun pa man ay nangingitlog pa rin. So ito yung ating dalawang Decal Brown. Tapos ito naman yung ating Rhode Island. Ano nga malo, yung ating rooster na Decal Brown. Tapos ito yung ating Rhode Island na babae. Hindi kasi nakahawakan madalas, kaya ganyan. Yan talaga, kahit mga heritage chicken o Texas, ganyan. Kasi nandyan lang sila. Hindi naman madalas na namamalo. Hindi siya. Ano namamalo? Pinabaglang kita. Malaki. Yan yung ating Decal Brown rooster. So ito, kailan lang namatay yung isa na kasama nito na Rhode Island. Ewan ko, hindi ko alam kung anong dahilan bakit siya namatay. Ito, huminto na rin pangingitlog gawa ng molting nga, naglulugon. Ang magiging pakinaban na lang nila ay sa ngayon ay yung itlog.
gawa ng yan nga ay magkakapatid lahat yan, magkakapatid yan. Itong namamalo na to, ito, tsaka itong dalawa dito na ito yung dalawa Trickle Brown din to na rooster. Yung mga kapatid nila yan. So hinayaan lang natin na nandyan. Kaya na silang mabuhay hanggang gusto nila kasi nakakawa naman kung papatayin kahit na magalang na lang mangitlog ay okay pa rin. Importante lang yung itlog at nakikita ko sila na nandyan. Nakakaawa na patayin. Kaya na lang natin sila. So hindi naman sila pwedeng ipagmatch o pagtampalin o paglahi dahil nga magkakapatid. So mga araw yan, mag-i-inbreed tayo, inbreeding ang bagsak natin. Kaya yun ang iniwasan natin. Siguro pwede kasi kung magkakapatid sila mag-i-inbreed, so hindi magiging maganda yung ating palahi. So pangit na, sakitin. Siguro kung kukuha tayo ng ibang ganun pa rin, ibang kamukha nilang lahi na Decal Brown o Rhode Island, pero galing ito doon sa ibang farm, so pwede yun. So hindi tayo ma-inbreed, hindi maiwasan natin yung inbreeding. Kumbaga ba, hindi pwede yung kapamilya, so dapat at hindi rin pwede yung kapuso, from kapamilya to kapuso. Yun gusto kong paliwanag. Okay, so yun ang gagawin natin para magamit lang natin to, itong mga to, kasi napakalalakas mangitlog. Nung peak nung pangangitlog nila, magandang mangitlog, kasawa ka sa itlog. So yun, kukuha tayo ng ibang doon sa ibang farm. Okay, so ngayon since meron tayong ibang ito siya, ito yung ginamit natin na materyales, kasi ito hindi na to kapatid eh, ibang ano to, galing to sa farm. Ito yung ating tinatawag na Rhode Island UK line. So UK line yan. Laking manok oh. So yan ang ginamit nating materials para makapag-hatch tayo, makapag-palabas ng mga bagong sisiw. So compare natin kung ano yung itsura. So ito yung ordinary na Rhode Island US line to UK line. So UK line, US line. So laking diferensya sa balahibo pa lang. Pares din silang malakas mag-itlog. Ayan. Kaya yung ginamit nating materyales para makapagpalabas tayo ng mga sisiw. Tinambal natin to kay Red na Rhode Island din. So nakapagpalabas tayo ng Rhode Island. Dito naman, andito yung ating Jersey Giant. Yan. Yung ating Jersey Giant, ang kulay niya is abuhin. Yan. Jersey Giant. Ito si Red. Si Red nasa 5 years old chicken, rooster chicken. So yan na siya. 5 years old chicken na rooster. Ito, 23. 2.5 years. Itong ating Jersey Giant, 2.5 years na yan. Yan. So dyan din ang ginamit nating materyales para mapagpalabas tayo ng bagong sisiw. Kaya lang sila hindi na direct breeding yan. Cross breed na sila. Cross breeding dahil isang Rhode Island at isang Jersey Giant.
So yung Jersey Giant, tinaguri ang most largest chicken in the world. Kaya makikita niyo, laki. Actually, may kasama yan, namatay lang din. Sayang. Ay, rooster na binili natin kasamahan niya, namatay din. Kaya sila ang natira. Kasama nung ating mga Buck Orpington. So yan ang natira. Okay. So yan sila. Yan yung ating si Red na Rhode Island at yung ating Jersey Giant. So meron na tayong napalabas na materials na sisiw. So ngayon, ilalabas natin yung mga bago nating mga sisiw na hats. Okay, actually hindi na sila sisiw, malalaki na. Labas natin. So ito na bali yung mga hats natin na galing sa ating Rhode Island, UK line at sa ating Jersey Giant. Okay, una ito yung sinasabi ko na anak ng ating Jersey Giant na nakakross sa Rhode Island. So hindi ko sa ngayon ang nakikita kong balahibo niya is black siya, di tulad nung mother niya, nung kanyang nanay, abo yung kanyang balahibo. Saan ka nagpunta? Kasi lagi. So black siya eh. Bali ang napalabas natin na Jersey Giant cross to Rhode Island is tatlo. So isang lalaki, madali na ma-identify gawa ng sa palong yan. Jersey Giant cross to Rhode Island, isang lalaki. Ito babae ito. Dalawa, saka tatlo. Puro black sila. So dalawang lalaki na cross sa Rhode Island na Jersey Giant. Tapos ito naman anak naman ito nung ating Rhode Island UK line, nakakross sa Decal Brown at kay Red sa ating Rhode Island na 5 years na rooster. So hindi ko lang malaman dito kung alin yung anak nung Decal Brown o yung anak nung ni Red na Rhode Island. Pero nakapagpalabas tayo ng 4. Ito. Kulay niya. Kakulay din siya ng Rhode Island. Isang babae. Pangalawa. Ito, babae rin ito. Pangalawa. Ito kasi, ito. Babae din to. At ito babae. So, anong kung napapansin yun? Yung dalawa maliit kasi itong dalawa na ito maliit. Kasi late sila ng 1 week nung niload ko sa incubator natin. Gawa nung hinabol ko lang yung dalawang itlog para lang madagdagan sila. Actually, nasa kulang-kulang nasa 20 na itlog. So yan lang ang napisa, yung nuts natin. Yung iba nabugok. Yung iba naman nung nagsisiw na sila, namatay. So namatay sila, kaya yan lang ang natira. Yan yung sinwerte natin na hats na natira. So ito naman yung ating white leghorn. White leghorn natin. Isang puti. So ngayon exactly na sila 6 weeks. So bali lahat sila 8. So sa araw na to nasa 6 weeks na sila. So ngayon ang kasalukuyan natin ipinapakain ay yung booster feeds
sa unang buwan nila, ang pinapakain natin ay starter for first month niya hanggang isang buwan. For starter yon. Ngayon, pagdating ng 1 month to 2 months, gagamit tayo ng booster. So ngayon, naka-booster na sila. So medyo malaki na yung butil ng kinakain nila. Kasi sa starter maliliit, yung kaya lang nilang lulunin, pakain. At pagdating nga ng after 1 month, i-ship natin sila ng pagkain na sa booster naman. Tapos mga after 2 months, papalitan naman natin yung pagkain nila. Gagawin natin grower feeds naman. So grower feeds from 2 months to 4 months, pwede yun. Grower feeds yung papakain natin. Tapos pag naka 4 months na sila, sakto 4 months, so papalitan na natin ng layer feeds. So kailangan naka-program yung kinakain, hindi basta-basta pakain lang ng pakain, para maging maganda yung nila, yung health. Tsaka yung expected natin date para mangitlog sila ng 5.5 to 6 months ay makuha natin. So kailangan naka-program yung pagkain, hindi lang basta pakain lang. Okay, so ngayon naka-booster feed sila. So ayan. Yan ang ating mga napalabas na Decal Brown, Rhode Island, saka Jersey Giant. So expected date natin na mangingitig sila na mag-lay ng eggs March. Sa mga first week ng March siguro hanggang second week, makaka-harvest na tayo ng itlog nila. Okay, abangan natin yan. Thanks for watching. Nagalitan lang muna. See you again sa ating mga susunod na vlog.